Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Scholarship program sa mga gustong magdoktor, punduhan sa probinsya sa Sugbo. Samtang resulta sa investigasyon sa Kingston Hit and Run Incident, gitugyan na sa pamilya sa kapulisan ug sa korte. Mga pahinante sa usa ka tanker vessel nga nangawat og krudo, gisiko. Motor nadasmagan sa series bus sa Ilihan, Tabugon. Angkas sa motor, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpaskwela alang sa umabot nga mga doktor. Punduhan sa probinsya sa Sugbo, pinaagi sa scholarship program, kini sa ang unod sa kasabutan tali sa Kapitolyo ug sa Cebu Normal University. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Aron dunay igong doktor sa probinsya og scholarship alang sa mga nagtinguhang mahimong doktor. Gilagdaan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, Cebu Normal University, kauban ang Vicente Soto Memorial Medical Center ang kasabutan tali niini. Kiniubo sa Provincial Medical Scholarship Program og Practice-Based Family Medicine Residency Training Program. Sugod sa academic year 2026-2027, punduhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang idugang nga scholarship slots. Diin ang mga deserving nga scholars nga makapasar sa requirement, mugahin og duha ka tuig isip return service sa probinsya matag tuig. Gipasabot ni Katalan nga kini usa ka long-term nga investment sa maayong healthcare system sa probinsya sa Sugbo. Samtang ang pagpahigayon sa Practice-Based Family Medicine Residency Training Program alang sa mga doktor ang panguluhan sa Vicente Soto o Department of Health of Region 7. Diin gitugutan ang mga provincial doctors nga mopaubos sa structured residency training samtang nagserbisyo kini sa hospital sa probinsya sa Sugbo. Si Gobernador Pamela Baricuatro mipasalig nga siguruhon ni ining magdawat og suhulan og benepisyo ang mga doktor basta masiguro ang compliance niini sa training standards. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitugyan sa inahan ni Kingston Cheng ang investigasyon sa kamatayon sa iyang anak ngadto sa kapulisan ug sa korte. Matod sa gilotan niini nga pamahayag ni Catherine Cheng nga dili sayon ang pagpasaka og kaso bisan sa naangkon nga kasakit. Tahuron nila ang mamahimong dagan sa kaso kalabot sa pagkabangga kang Kingston ni adtong Pebrero 8 sa Barangay Banilad, siyudad sa Sugbo. Gihulagway sa inahan ang nahitabo nga hit and run sa iyang anak isip dakong hagit sa kagamanan aron pakigbatukan ang drunk driving. Kini aron sa basiguro ang mas luwas nga pagbiyahe o pamuyo sa Sugbo pinagi sa mga hugot nga pagpatuman sa lagda. Mipadayag siyang kasubo si Iski Federation President Loren Cinco sa pagpanaw sa iyang higala nga si Kingston Ralph Cheng atol sa regular session sa Junta Provincial. Sa iyang privilege speech, misaysay kini nga bisan paman og dili ingon kasuod ang ilang relasyon ni Cheng apan nagtungha sila sa susamang eskwelahan o gibati usab niya ang kalagot sa hit and run nga insidente di naglambigit ang biktima. Subay niini nanawagan si Cinco sa lokal nga mga otoridad ilabi na sa LTO7 sa pag-review sa tanan nga mga road safety laws pagsiguro nga masuta ang patas nga pagpatuman niini.
Lakip na usab ang paspas nga investigasyon dili lang sa maong kaso apan sa samang kaso usab sa uban pang nabiktima sa samang insidente. Cases like these bring into the light the reality of everyday events. Sadly, Kingston is just one among the many victims of reckless driving, driving under the influence, or even vehicular accidents that happen on a daily basis. I appeal to the government agencies, especially law enforcement and LTO, to review our laws and implementation that cover driving in general, its safety, and the responsibilities of the person behind the wheel. We must seriously ask and question the circumstances surrounding the incident. Does it have anything to do with urban planning? Or was it the laxity of enforcement? Or is it that we need to craft more laws? And in this time, wisdom dictates that we must entrust justice to our courts. It is our utmost expectation, as well as those of the victims and their kins, that the courts rule fairly and expeditiously, regardless of the economic and social status of the victims, rich or poor, living in urban or rural communities. Kingston's case reminds us of the good and the tragic in this world, which does not only deserve emotional sympathy, but to fight and strive. Gilusad sa buhatan ubos sa PhilHealth yakap kun yaman ng kalusugan para malayo sa sakit. Sa Sugbo, ang libreng check-up ug mas baratong tambal alang sa mga membro sa PhilHealth. Ang PhilHealth Secretary nga si Dr. Teodoro Herbusa nagkanayon nga kining programa gihimo aron masiguro nga dili na mulandig pa sa tambalanan ang mga pasyente nga mahimong matambalan o treatment og medisina nga mapalit sa accredited nga mga butika. Naglakip kini sa moabot 20,000 ka mga kantidad sa outpatient medicines, lakip na ang libreng konsultasyon, laboratory test o cancer screening alang sa mga miyembro o dependent sa PhilHealth. Aron mas dali alang sa mga pasyente mahimong usab nga mag-download o gamot app diin makuha niini ang QR code sa mga miyembro. Mahimo na nga maklaim ang tambal ngadto sa mga accredited nga mga pharmacies nga way dugang bayranan. PhilHealth it was designed for hospital care. But today, because of the Universal Healthcare Act, we are shifting. The money we're using is actually coming from PAGCOR, PCSO. All our gaming revenue is actually put to PhilHealth. That's in addition to the direct contributions that members give. So, Blessing og turnover sa bag-ong Upaw Barangay Hall sa siyudad sa Mandawi gipahigayon. Ang 5 ka adana nga building adunay usay Super Health Center. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang ribbon cutting ceremony. Isip timaan sa turnover of blessing sa bagong multi-purpose building sa Barangay Upaw sa siyudad sa Mandawi. Ang 5 ka andana nga building naglangkob sa mga opisina sa Barangay Council ug Sangguniang Kabataan, God Vauci, mga conference room, opisina sa Barangay Kapitan, Congressional Satellite Office, opisina sa senior citizens ug persons with disability, e-library, Basic Services Office ug Barangay Public Safety Office. Ang modernong barangay hall mao ang labing una sa syudad nga adunay elevator. Gawas sa mga opisina, ang barangay hall aduna usab Super Health Center nga adunay X-ray laboratory, birthing center, mga consultation room alang sa pasyente, dental services ug usa ka minor operating room. We will try to make it work. A cluster magunin ang Upaw sa 5 ka barangay na Iluog, Cambaro, Umapal o Alang-alang. So malakaw na nila o tricycle na dire para di na makongested dito sa City Health. Ang barangay hall gipunduhan sa nasudnong kagamhanan og 80 milyones pesos pinaagi sa paningkamot ni Congresswoman Emery Lola Papuano Dizon.
Sa pagkakaroon, konsultasyon pa ang ipahigayon sa health center. Mga yuog tabang ang barangay sa syudad sa Mandawi o Department of Health alang sa mga ekipo sa Super Health Center aron hingpit nga maka-operate. And we are all looking forward nga ma-accredit sa sa PhilHealth para ang barangay Upaw, Puhon, maka-claim siya o reimbursement sa mga services nga gihatag sa Muna niya ang mga naulog na kung hindi mo magaling sa barangay Upaw, kung ato alam yung dapat priority, no, kung saan ang mga serbisyong ikinahanglan sa mga komunidad, kaya na ito yung mahimong masipag o minuta, medyo bulan atong budget, at kung ato ang yung hatagan ng priority, ang ato atong health facility, to ensure na ato ang mga katauhan, ana sila sa mga maayong panglawas. Gilauman nga sa sunod nga mga buwan, makompleto na ang Super Health Center. Sa tabangan sa city, yang muna atong sabutan ng barangay kung napa sila enough budget, na sila extra budget, murag magtunga-tunga lang. No, matabang pero as of now murag tabangan sa city. Gitambungan usab ang kalihukan sa mga kadagkuan sa Department of Public Works and Highways o Department of Health of Region 7. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archibal mitataw nga magpabilin ang syudad sa pagpaningil og market fees ngadto sa mga maninda diha sa Carbon Public Market. Subay kini sa dugang pang pagpagklaro sa joint venture agreement bahin sa merkado. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mangayo gihapon ang Cebu City Government og bayranan gikan sa mga naninda sa Carbon Public Market sa kasamtangan. Kini ang nimong pasalig ni Mayor Nestor Archibal dungan sa pagtataw nga wala pa'y klarong lagda bahin sa gikabalak ang pagsaka sa market fees ug ubang bayranan sa merkado. Matud sa mayor nga kinanglanon ang Oversight Committee nga mosubay sa nahimong kahimtang sa merkado ubos sa gipatumang joint venture agreement tali sa syudad og Cebu to World Corporation ang developer sa carbon market renovation. Tungod nini, subayon ang pagbaton sa mong komitiba ug dugang pang detalye sa joint venture atol sa imong closed door executive session sunod buwan. And the other thing is, kinsa may kubrahan? Ang kubrahan ng mga vendors. So it should be stipulated kinsa ning mga tawhana. So that's why pag meeting yun, nakaibawan naman ko nga na ay hangalan na to opinion, ingon ako nga dili pa ta pwede mangolekta. Kini ang dugang pang pagpaklaro sa mayor human nakigdialogo sa mga carbon market vendors sa miaging simana. Gikatingalahan sa mga manindahay ang lakang sa Cebu to World, din sila matud pa ang nangayo sa market fees sunod buwan. Maong lagway ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga sama sa gi-take over sa private developer ang pampublikong merkado aron lang makakwarta ug halos makalimtan na lang ang kahimtang sa mga naninda. Mega White takes over carbon. Cebu City was earning 50 million pesos a year. Okay? So how much is Mega White going to pay Cebu City? 50 million pesos a year. So from even a business standpoint, unsay ganansya? Nakaungong pa karon sa Korte Suprema ang petisyon ni Osmeña bahin sa redevelopment sa Carbon Public Market ug gipaabot ang mamahimong sangputanan base sa desisyon. Samtang napabili ng maruganan ni Archibal nga dili niya pasagdan ang mga manindahay kay usaman siya sa mga nisupak sa joint venture kani adto. Tapos nakapagod dito sa ordinansa kung imong basahon nga ang atong kontrata na ay ipasukip atong market code nga revisions. So mautoy akong concerns ang revision because in that revision sa market code na ay increase. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga pahinante sa usa ka tanker vessel nga nangawat og krudo gisikop. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, makahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, mga pahinanti sa tanker vessel nga nag-unload o krudo sa One Wharf gidakop sa PNP CIDG. Samtang moabot sa 20.5 milyones ka pesos nga kantidad sa krudo o duha ka sakyanan nga gikargahan sa mga krudo gipang sakmit usab. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 13 ka mga tao ang gipangpusasan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit kasagaran kanila pahinanti sa usa ka barko nga nagkargag krudo din gipang diskarga ang mga drum nga puno sa krudo gisakay kini sa mga sakyanan nga nasa Awano Wharf sa barangay Luok sulod sa Mandawi alas 2:15 ganang kadlawon. Lagip sa nasikop ang Chief Engineer sa barko nga gila si Katie Carillo Sudario 42 anyos nga taga-Dakbayan sa Iloilo samtang gipang dakop usab ang iyang mga kaubanan nga sila nga JR Villena Villesa, 45 anyos, taga Matabungkay, Batangas. Joel Labora Idar, 56 anyos, taga Imos, Cavite. Norman Nipis Garate, 64, taga Clarin, Bohol. Zelson Valin Rosero, 31, taga Sultan Kudarat. Juan Malasa Cruzat, 40, taga Lanao del Norte. Loreto Relampago Rimotigue, 58, taga Marili, Cebu. Og Nestle Ayan Kalagday Castro, 43, taga Sultan Kudarat. Apil sa gipang pusasan ang mga truck boy o driver kami nagkarga sa mga drum nga puno sa krudo kasi lang Hilton na Andulana Nunez 18 taga Barangay Upao sa siyudad sa Mandawi. Kervin Aragis 21 taga Upao Mandawi. Melvin Codis Galvez 29 mekaniko.
Anthony Mendoza Buaron 30 ug Jandre Colon Panes 39 pulos tagaluok siyudad sa Mandawi. Nasakmi sa CIDG ang 14 ka mga drums nga ni sulod nga krudo ug naing napulo pa ka drum nga walay sulod nga ginakdang pakargahan unta gikan sa tanker vessel. Duha ka sakinan nga mao ang Bongo ug 6-wheeler elf truck nga mobalor ang tanan sa 20.5 milyones ka pesos. Una nga nakadawat og report ang CIDG Mandawi City Field Unit nga dunay mudunggo nga vessel tanker sa One Wharf aron maghatod og krudo nga gipangsulod sa drum container aron ibaligya kini sa Sugbo. Bilo sa dayon sila og intelligence monitoring ug verification ug ilang nakumpirmar nga tinuod ang nakuha nga kasayuran. Giplano dayon ang operasyon subay sa kanapasan sa Section 2 Column A in relation to Section 3 Column A sa Batas Pamansa 33 nga giamendar sa Presidential Decree 1865 nga maong illegal sale, distribution or possession for sale of petroleum products. Gihimo gilayon ang operasyon sa pagpangulo sa CIDG Mandawi City Field Unit uban sa Regional Special Operations Team Regional Field Unit 7, Mandawi Coast Guard ug Police Station 5 sa Mandawi City Police Office nga resulta sa walang pusod nga pagkasakmit sa mga produktong petrolyo. Gipasabot sa usa sa mga opisyal sa CIDG 7 nga hugot nga gidili sa balaod ang pagtransport, pagbaligya sa mga produktong petrolyo kung kini walay permit ka sa Department of Energy. Gipangayuan matod pa og mga papeles sa mga pahinantes sa barko kung doon na ba sila permit o papeles sa pagdiskarga sa mga krudo apan wala kini makapresentar nga mahinungdan sa pagkasikop sa mga personalidad o pagkasakmit sa mga drum sa krudo lakip na ang mga tao nga mo'y midawat niini. Ang 13 ka mga suspitsado na karon sa kustodiya sa CIDG 7 o ginakdang pasakaan og kaso ngadto sa korte sa salaod nga ilang nahimo. Arnold Bustamante, CCTV News. Paligunon pa sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang subsub nga monitoring batok sa illegal nga drugas ang uban nga mga barangay dinhi sa Central Visayas. Dugang kini sa padayon nila nga validation aron masuta kung drug cleared na ba ang mao nga lugar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Walay puas ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa pagsubay sa ubang lokalidad sa Central Visayas kung naghitak ba sa ginadiling drugas o nahawa na. Silang datos netong December 31, 2025, ana sa 1,622 ka mga barangays ang drug cleared na og 654 na lang ang ilang gisubay. Matod di Acting Assistant Regional Director Theza Tuzen, nga pakusgan pa sa PDEA 7 ang monitoring sa ubang dapit sa Central Visayas, inubanan sa pagpakigalayon sa mga local government units. Pinaagi nini, magkabuot usab sa laing dapit ang drug-cleared status gikan sa ahensya. Dapat ang atong mga LGUs na sila mga ginatawag nato nga intel nga units na mutabang sa ilaha na pangolekta sa mga illegal activities, mga listahan, maghimog lista sa mga drug personalities nga bago nisod sa ilang mga lugar. Apan di mangumpiyansa ang PDEA 7 sa ubang mga barangay ug LGU sa rehiyon bisan og drug cleared na. Ilabi na nga nagpaday ng surveillance batok sa ubang mga drug pusher nga nagtago-tago pa silang dapit. Hinon adunay mga intelligence units ang nagkadayang LGUs nga nakigalayon sa mga law enforcement agencies aron pang sikupon. Balita nato, i-remind nato sila sa ilang role as members of the Barangay Drug Abuse Council. I-remind nato sa ilang responsibility. Dapat kung saan nila dapat ma-implement ang Barangay Drug Clearing Program. Gawa sa LGUs, gisiguro sab sa mga buhatan sa gobyerno sa lokalidad nga magpabiling drug-free ang ilang dapit. Sama lang sa Cebu Provincial Capital, diin muhimo sila og surprise random drug test sa gitakdang panahon. Subay kini sa gipatumong ordinansa bahin sa pagka-drug-free workplace sa Kapitolyo. Investigation gina. Investigation gina siya. And then, na may policy good regarding that. So, yagi gina sa audio process. Hinoon gipasalamatan sa PDEA 7 ang mga local chief executive sa rehiyon nga padayong ni unong sa ilang kausa batok illegal nga drogas. Gian Navarro, CCTN News. May issue ang Land Transportation Office ko na LTO7 og show cause order ngadto sa motorista nga nihimo og delikadong stance diha sa Trans Central Highway dakbayan sa Sugbo. Wa gikalipay sa LTO7 ang binuhatan ni Kyle Icunas nga nag-Superman stunt samtang nagmotor o nga nakabangga pa kini og laing motorsiklo. Base sa viral videos sa photo sa internet, halos naglupad na lang ang rider nga si Icunas kay
wa man kini naglingkod og tarong samtang nagmaneho sa iyang motor. Suspendido ang lisensya ni Icuna sud sa 90 ka adlaw samtang nagatubang og kalapasan sa Land Transportation and Traffic Code. Apan misugyot si LTO7 OIC Director Francisco Radches Jr. nga embargohon sa hingpit ang driver's license sa rider tungod sa hilabihang kabadlungon niini. Mga batan-on gihagit nga tumanon ang mga gisaad o gapasalig sa EDSA nga hangtod karon wa pa matuman. Ang nakadaiyang kalihukan giandam na paghandom sa ka-40 ka anibersaryo sa EDSA People Power 1. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gihimug-atan ang mga pagtulunan sa kasaysayan unod sa nagaduol nga ika-40 nga anibersaryo sa People Power Revolution. Gani gihulagway nga nagpabiling unfinished revolution ang tinguha sa hingpit nga kausaban din ang papel sa mga batan-on ug sa media maoy yawi sa kagawasan ug hagit sa bag-ong henerasyon. Nakita ni Senador Bam Aquino nga ang EDSA People Power nagpabiling pangindahay sukad pa ni adtong 1986 nga hangtod karon wala pay katumanan ila binabatok sa korupsyon. A lot of the things na pinaglaban hindi pa natin nakamit. So rather than thinking of it as a failed revolution, I'll think about it as an unfinished revolution. Hindi pa siya tapos at kailangan pa siyang tapusin, di ba? And maybe it's the kids who grew up during that time, like many of us, tayo siguro yung tatapos. Baka yung mga magulang natin, hanggang dito lang talaga kaya nila eh. Di ba? They just were able to start it out. Pero yung magtatapos nito, maybe it's really that next generation. Gitataw nga sa panahon sa historical revisionism ug digital misinformation, mahinungdanon ang papel sa media aron magpadayon ang pakigbatok alang sa kaugmaon sa nasod. Gisubli nga ang sentro sa People Power dili lang kabahin sa politika kundi kabahin sa panagiusa nga angayang ipahinumdum sa media ngadto sa publiko. They were controlling media. Siyempre, wala ka ng source of information. Yung 24 to 48 hours na yon that Radyo Bandido was up was so crucial. Now, yung interesting thing dyan was yung nagpatakbo ng radio station was Father Reuter's theater group, including people like Gabe Mercado and his brother Paulo Mercado. Oh, Gabe, yeah. Yeah. So they were, I think, 11 and 12. So mga teenagers, yung nagpapatakbo ng radio. Nunod sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power 1, ipahigayon karong Pebrero 21 ang People Power 40 nga magsilbing pahinumdom nga nagpadayon hangtod karon ang gubat batok sa korupsyon. Kiniingon man sa mga nagkadaiyang kalihukan sa ubang bahin sa Visayas ug Mindanao, paghandom sa makasaysayanong panghitabo sa nasod. Yung mga personalities, di ba? FVR was there. Gringo, Senator Gringo became my colleague. JP also became my colleague later on. They were all there. Pero having witnessed it, pangalawa lang sila dun sa tao during those days of People Power. Randy Gurion, CCTN News. Apektado ang kahimtang sa 105 ka mga trabahante sa pabrika sa mga sinina sa economic zone sa Lapu-Lapu City tungod sa gipatuman nga alternative work scheme. Matod ni Piso Manager Kim Francisco nga nakakuha og pagtugot ang bawang apparel company og pagtugot gikan sa Duli 7 human gipasabot nga ni hinay na ang ilang sub-process. Gihimong upat ngadto sa 5 na lang kaadlaw ang trabaho sud sa usa ka semana gikan kaniadto sa 6 kaadlaw lang. Gipatuman ang alternative work scheme gikan sa Enero 20 hangtod na sa Marso 31 ning tuiga. Nakigalayon karon ang Piso Lapu-Lapu City sa CSWDO aron mahatagan og tabang ang mga nanabaho. Gitunol sa Danau City Government ang Rescue 211 boat ngadto sa ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod sa LGU, nga gidisenyo ang 36-footer nga water emergency response vessel aron makasakay ang hangtod 20 ka mga tao. Magamit kini sa gayon nga dunay mahitabong search and rescue operation sa uban pang matang sa emergency sa kadagatan. Personal kini nga gisusi ni Mayor Nito Durano o giendorso ni CDRRMO Chief Jik Reyes uban ang mga sakop sa konsiho. Dugang pa sa LGU nga kabahin lang kini sa tinguha sa liderato nga mag-invest og mga kalidad nga kahimanan alang sa kayuhan sa kinabag-ang konstituwente.
Pagtukod nga ikaupat nga bridge nga magsumpay sa Mandawi ug Lapu-Lapu, gilauman nga masundan karong tuiga. Moabot sa gatusan ka mga pamilya ang ikatakdang ibalhin sa laing lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakigtigom kagahapon ang Department of Public Works and Highways kon DPWH ngadto kang Mayor Tadeo Junki Uano aron ipresentar ang ilang proposal kabahin sa pagtukod sa ikaupat nga bridge magsumpay sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Gikatakdang sugdan ang pagtukod sa ikaupat nga tulay karong tuiga sa tabang sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Uban sa pagtukod sa bridge, aduna usab himuon nga coastal road. Ang maong proyekto gilauman nga makatabang sa paghatag og alternatibong ruta alang sa publiko nga mosabay sa EC1 Wharf nga konektado paingon sa Zwelag Road o gikan sa flyover sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi. That would take time. Ramoto siya una subdo nila pero we're excited katong sa coastal highway. Mao gito ang makatabang gyud decongest ang traffic diri sa city. Ano nya lahos na dayon dito sa Consolacion. Pero through dakan sa bridge. Sa dili pa sugdan ang konstruksyon, kinahanglan nga i-relocate ang moabot sa kapin usa ka gatos ka pamilya nga anaa sa barangay Paknaan. Noon niya, naamagod to'y area dito na ma-affected na mga informal settlers na to ba. So, tabangan ta sa national para sa ilang assistance, ato salat silang i-relocate. Sila mga kanhi biktima sa nagkadayang sunog sa syudad. Gikatakda nga mopahigayon og public hearing kabahin sa relocation. Gipasalig ni Uwano nga pangitaan og relocation site sa syudad ang mga pamilya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, motor na dasmagan sa series bus sa Ilihan, Tabugon. Angkas sa motor, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, makaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo?
Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, asawa nga miangka sa motor sa iyang bana nakalas. Human madumbol sa nagsunod nila nga bus sa dihang mikalit lang og U-turn sa lungsod sa Tabugon. Nadapa sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival ang asawa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang angka sa usa ka motorsiklo human madumbol sa nagsunod nga series bus alas 10 sa buntag nitong Domingo sa National Highway sa sitio Lamak sa Barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon, probinsya Sugbo. Ang dead on arrival sa tambalanan mao si family na Isulan. Hingkod ang pangidaron nga taga Poroksay sa Barangay Kabungahan, sulod sa Danao. Sa investigasyon sa Tabugon Municipal Police Station nga samtang nga nagmaneho sa motorsiklo aga bana sa biktima nga si Jerry Ilustrisimo Isulan, 55 anyos, miuton kini sa Bogarapit samtang nga nagsunod ang series bus nga gibaragya sa Valyacar Transit nga gimaneho usab ni Ryan Soliano Pantaleon, 33 anyos, taga Barangay Managasi, Tabugon, Cebu. Tungod sa kalit kapag U-turn, misaway pa sa paglikay ang series bus, pinagi sa paglubag sa wala sa ihang manobela. Apan tungod sa sitwasyon sa motorsiklo nga nakini sa tunga sa pikas linya, naigugid kini. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang angka sa motorsiklo, lakip na ang driver niini ug nahagba sa sementado nga karsada ug nakaangkon kini nga dako nga kadaot sa ulo ug lawas. Daling ang gidala ang mga biktima sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Tabugon dito sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo. Apan gideklara sa mga doktor ang asawa niini si family nga dead on arrival. Kasamtangan nagkustorya sa Tabugon Police Station ang driver sa series bus o gandaman na kining kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin sa 5 ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drogas o 35 ka armas na sakmit sa PRO7 atol sa kasemana nga operation batok sa krimen. Moabot usab sa dulan 200 ka mga drug suspects ang nga nadakpan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Moabot sa 5.2 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ug 35 ka mga armas na nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa gipaghusgan pa nga law enforcement operation sobe sa kabanduan sa hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Nartates ngadto kang Police Brigadier General Ridri Kumaranan. Tingaw sa PNP nga mapadayon ang kaagresibo intelligence-driven operations sa Tibok Central Visayas gikan sa Pebrero 8 ngadto sa 14, 2026 nga mahinungdan sa magasakmit sa illegal nga drugas makasikop sa mga wanted persons, paggukod sa illegal gambling o pag-embargo sa mga loose firearms. Sa data nga gipahibaw sa PRO7 sila nakasakmit og 769.27 gramos nga shabu ug 1 ka gramo sa pinaugang dahon sa marijuana nga mobalor ang tanan sa 5,231,036 pesos ug pagkasikop sa 196 ka mga drug suspects sa mong ginaganon sa mga nadakpan nga nalabigit sa illegal nga drugas unom niini giilang nga mga high value individual ug 120 ang new identified drug personalities. Sa kampanya batok wanted persons, ang PRO7 nakasikop atol sa gilusad nga manhunt operation ug 12 ka mga most wanted nga naglangkob sa 2 ka regional level, 7 ka provincial level ug 3 ka municipal level. Samtang 128 sab ka laing wanted person ang nagadakpan nga nagatubang og ginagmay nga mga kaso sulod sa usa ka semana nga operations. Kini kabahin sa tinguha sa kapulisan nga magkuha sa komunidad ang mga wanted person aron masiguro nga mapanubag sila sa balaod. Sa kampanya batok illegal nga sugal, ang kapulisan sa Central Visayas nakasikop og 72
43 ka mga sugarol nga nalambigit sa hantak card game sama sa baraha ug ang tigbakay diin nakasakmit sila og 11,660 nga kwarta sa sugal. Gipahibaw usab sa Piero 7 nga nahimong epektibo ang ilang pagukod sa loose firearms so manasakmit ang 35 ka mga armas nga walay mga lisensya. Sa mga operasyon nakasikop sila og 25 ka mga tao nga nagatubang na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591. Tungod ni si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas ni butyag nga iyang gidayeg ang mga operation units sa gipakitang dedikasyon ug professionalism di naghatag nig dakong impact sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa Tibok Region 7. Iyang gihimugatan ang kahimayinungdanon sa police visibility, pagpalambo sa interagency nga pakigsandurot ug ang aktibo nga pakigalayon sa komunidad alang sa malinawon, hapsay ug luwas nga Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma, ninigihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.